Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Gayunpaman, may limitasyon din si Zoran. Kahit na gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang paikutin ang sitwasyon. Doon pa lang, nagdilim ang paningin ng prinsipe at malamig na sinabi, unahin niyong patayin ang pamilya niya. Kahit na nakakagulat ang thunderous catastrophe ni Zoran, malinaw na nararamdaman ng prinsip na pagod na si Zoran matapos niyang gamitin ang teknik na yon. Kapag namatay si Zoran, mawawala ang lakas ng pamilya Carter, at siguradong matatalo sila. Patayin niyo yan. Pagkautos ng prinsip, agad na dumiretso ang mga Royal Guard kay Zoran. Zoran! Pinuno! Si Susan at ibang mga tao ay nag-aalala habang nakikita nila ang nangyayari. Gusto nilang tulungan si Zoran sa pamamagitan ng pagpunta sa kanya pero nakaharang ang ibang mga Royal Guard at hindi sila makakatakas. Katsa! Isa sa mga Royal Guard ay nasaksak ang likod ni Zoran. Sumigaw si Zoran bago siya matumba sa lawa ng dugo. Hindi tumitigil ang pag-agos ng dugo niya. Kayo, ang sasama niyong lahat. Kinuha ni Sarah ang kanyang mahabang espada habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata pero hindi siya tumigil makipaglaban sa mga kalaban sa harapan niya. Gusto niyang tulungan ito nang makita niyang nasa kapahamakan ang kanyang tatay pero mahina na ang kanyang kapangyarihan. Sa labanan, hindi niya kayang tulungan ito at habang patuloy niyang ginagamit ang enerhiya niya sa laban, hindi na siya tatagal. Sa sandaling yon, ang isa sa mga general ng New World ay biglang sumigaw habang ang isang pana ay diretso sa likod ni Sarah kung saan nakaposisyon ang kanyang puso. Sarah, umilag ka! Sarah! Hindi mapigilan sumigaw nila Rachel at Susan. Kung tumagos kay Sarah ang pana sigurado ay patay na ito. Sarah, sa sandaling yon, si Susan na malapit lamang sa kanya, ay hindi na nakapag-isip ng maayos at tumakbo agad papunta sa kanya at niyakap siya. Stab! Ang mahabang pana ay tumagos sa likod ni Susan, habang ang sariwa dugo ay agad na lumabas sa kanya. Umaagos ang luha ni Sarah at sumigaw siya ng malakas, habang yakap si Susan. Ang mukha ni Susan ay namumutla na habang nanginginig siya at nahulog sa sahig. Tuluyan nang naubos ang internal energy ni Susan dahil pinaglaban niya ang kanyang buhay. Tapos ay ginamit niya ang lahat ng lakas niya para pigilan ang atake na nakadireto kay Sarah. Nanghihina na siya at wala ng lakas para makipaglaban pa. Okay ka lang ba? Huwag ka namang ganyan. Sa sandaling yon, mahigpit na niyakap ni Sarah si Susan at nanginginig siya habang umiiyak ng malakas. Namumutla na ang mukha ni Susan. Ang pana ay tumagos sa kanya at nanglalamig na ang katawan niya. Gayunpaman, pinilit pa ring ngumiti ni Susan, habang tinitingnan niya ang kanyang anak na nag-aalala at pinapakalma siya, huwag kang mag-alala, okay lang ako. Huwag kang umiyak. Sige na, tulungan mo ang tatay at kapatid mo. Wala nang sinabi pa si Sarah at nilagyan niya ng diin ang mga sugat ni Susan at umiling habang umiiyak. Sa sandaling yon, tumakbo si Rachel at nagsimulang umiyak nang makita niya si Susan. Kasalanan ko to. Kasalanan ko tong lahat. Sa parehong oras, pumunta si Zoran na kulay pula ang mata. Isang machong lalaki na katulad niya ay nagsimula na ring umiyak. Mahal ko, kumapit ka. Kumapit ka, umiiyak si Zoran. Kasal siya kay Susan mahigit 20 taon na at pareho silang dumedepende sa isa't isa. Nang makita niyang sugatan ang kanyang asawa, naramdaman niyang parang may sumaksak sa puso niya. Niyakap niya ng mahigpit si Susan habang tumutulo ang kanyang luha sa dibdib nito. Stab! Sa sandaling yon, sumigaw si Zoran. Sinaksak siya hanggang sa kanyang dibdib. Sabay sumigaw si Sarah at Rachel at kasabay din ito ang pagtulo ng luha nila. Makikita mo ang paglabas ng dugo galing sa katawan ni Zoran. Sa sandaling yon, naubos na ang internal energy ni Zoran. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Sa sandaling yon, tumagos sa kanya ang pana. Paano siya mabubuhay? Ngunit, tumayo pa rin siya gamit ang natitira niyang lakas para suportahan ang sarili niya. Ngumiti ang prinsip, habang tinitingnan niya kung gaano kahina si Zoran. Ayusin mo bilis. Paiksin mo lang. Ayaw na niyang magsayang ng oras para sirain ang isang maliit na pamilya. Kahit na ang mga Royal Guard at tumakbo papunta kay Zoran.
May mga guard na nanggaling sa likod na may bilis na parang kidlat bago saksakin si Zoran sa likod at sa tiyan. Stab! Ilang mahahabang pana ang tumagos sa katawan ni Zoran. Gosh! Sariwang dugo ang lumabas kay Zoran. Ubos na ang kanyang internal energy at hinang-hina na siya. Thud! Thud! Naglakad patalikod si Zoran bago niya kagatin ang kanyang ngipin at sinubukang tumayo ng tuwid. Kung gusto mong sirain ang pamilya namin, dadaan ka muna sa akin. Ang mukha ni Zoran ay namumutla na pero hindi siya nagpapakita ng takot. Ano? Gawa ba sa bakal tong taong to? Paano pa siya nakakatayo matapos niyang masaktan ng malala? Nagkatinginan ang mga Royal Guards, tuliro sila, nakita nila kung paano ang ginagawa ni Zoran. Pa, kapit ka lang. Sa sitwasyon na yon, ang magkapatid na sina Rachel at Sarah, ramdam nila na para silang sinaksak sa puso. Sa parehong sandali, ang mga mukha ng alagad ng pamilya Carter ay nag-iba habang nakita nila kung gaano nasasaktan ang kanilang pinuno. Gusto nilang tumakbo lahat para tulungan ito. Pero, napapalibutan sila ng maraming Royal Guard at hindi sila makahakbang dahil nakaharang ang mga ito. Hindi nila matulungan si Zoran. Tumingin si Zoran sa langit na kulay pula ang mga mata at sumigaw, hanggat humihinga pa ako, huwag niyong tangkain na saktan ang pamilya ko. Nang matapos siya, galit si Zoran at sinampal ang mga Royal Guards palayo. Sa sandaling iyon, ginamit na ni Zoran ang natitira niyang internal energy. Stab! Sa parehong oras, may mga panang punteriya siya at tumagos ito. Sa oras na ito, wala nang enerhiya si Zoran para iwasan ang mga ito, at may mga panibagong butas sa katawan niya na naglabas ng dugo. Hindi na kayang kumapit ni Zoran at napahiga na siya sa sahig habang umaagos ang dugo galing sa katawan niya. Pinuno! Pa! Sa sitwasyon na yon, lahat ng pamilya Carter ay nakaramdam ng sakit sa puso. Lahat sila ay umiiyak at pula na ang mga mata. Malungkot nang umiti si Zoran habang nakatingin sa langit. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Mga mahal kong pinuno, humihingi ako ng tawad sa inyong lahat dahil binuhay ko ang walang kwenta kong anak, pero sinubukan ko naman ang lahat at binigay ko ang makakaya ko. Tigilan mo na yung pagsasalita mo at mamatay ka na. Sa sandaling yon, ang prinsip ay nagalit at inangat niya ang kanyang espada ng mataas, diretso sa lig ni Zoran. Kapag bumaba ang espada na ito sa lig ni Zoran, mapupugutan siya ng ulo kahit anong lakas pa ang mayroon siya. Hindi pwede, pumikit silang lahat sa sandaling yon. Hindi na sila nagtangkang tumingin pa. Klang! Sa huling sandali, isang binata ang lumilipad sa langit hawak ang blood-drinking sword, mukha siyang Diyos. Ito ay si Daryl. Klang! Ang blood-drinking sword na nasa kamay ni Daryl ay tinamaan ang espada na hawak ng prinsip. Naramdaman ng prinsip ang silakbo ng enerhiya, kasunod ng pakiramdam na parang mapuputol ang kanyang mga kamay. Nahulog pa siya sa kabayo na sinasakyan niya. Karapat-dapat sa inyong lahat ay mamatay dahil sinaktan niyo ang ninong ko, sabi ni Daryl. Isang malakas na internal energy ang pumalibot sa buong lugar habang ang 1,000 Royal Guards ay nakatingin kay Daryl. Lahat sila ay natakot dito. Pinunong Daryl. Siya nga. Siya nga yun. Si Daryl. Hindi siya namatay. Hindi siya patay. Bigla na lang naguluhan ang mga alagad ng pamilya Carter bago nagambala ang pagdidiwang. Nanginig si Rachel habang kinakagat niya ng matindi ang kanyang labi. Tiningnan niya si Daryl sa langit na may pagkagulat. Noong nakaraang taon, nakita niya kung paano nahulog si Daryl sa bulkan. Bakit hindi siya namatay? Paano siya nakaligtas? Makapangyarihan si Daryl sa mga sandaling yon. Hindi siya makapaniwala na nakikita niya ito. Si Daryl, nanginginig si Sarah habang umiiyak. Hindi siya namatay. Hindi siya patay. Nakabalik na si Daryl, sa parehong sandali, nagkatinginan si Zoran at Susan at pareho silang nagulat. Si Daryl ba yan? Hindi pa siya patay. Sa sandaling yon, 1,000 Royal Guards din ang natigilan. Lalo na ang prinsipe. Itong lalaki na to ang nakatalo sa World Universe gamit ang buhay niya. Si Daryl na ginamit lahat ng lakas niya at pinatalo ang conquest ng New World Army. Noong nakaraang taon, bawat sekta ay sinasabing patay na si Daryl. Sinong mag-aakala na buhay pa siya?
Ang pinamakamatandang prinsip ay nagalit sa pag-iisip nito at nagkaroon siya ng aura na gusto niyang pumatay. Ninong, nanginig si Daryl at kulay pula na ang kanyang mga mata. Nakikita niya na ang buong pamilya Carter ay nasa napakahirap na sitwasyon, lalo na ang kanyang ninong at tita Susan na patuloy na umaagos ang dugo. Lalong nagalit si Daryl. Ninong, pasensya na nahuli ako. Ang mga mata ni Daryl ay kulay pula na habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Niyakap niya si Zoran. Nang marinig niya na papatayin ng New World Royals, ay pamilya Carter, agad na tumakbo si Daryl papunta rito nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya inasahan na mahuhuli pa rin siya sa pagdating. Parang sinaksak ang puso niya. Nararamdaman niya kung gaano kahina si Zoran at hindi na niya kayang kumapit pa. Gayunpaman, hindi mapaliwanag ni Zoran ang kanyang kasiyahan nang marinig niya ang boses ni Daryl. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Daryl habang nakangiti at sinabing, Daryl, ikaw ba talaga yan? Ikaw nga. Kada taon na nagigising siya nitong nakaraan, naiisip ni Zoran na buhay pa si Daryl. Nagkatotoo ang pangarap niya sa sandaling yon. Tumulo ang luha sa mukha ni Zoran. Hindi niya pagsisisihan kapag namatay siya ngayon. Ninong, huwag ka na magsalita. Kailangan mong kumapit. Lumaban ka. Pinunasan ni Daryl ang kanyang luha habang dahan-dahang tumatayo at tumalikod. Tumayo si Debra at Jewel sa likuran ni Daryl. Debra. Mahina siyang tinawag ni Daryl. Humakbang si Debra at tumingin sa mga mata ni Daryl. Gusto kong patayin mo silang lahat. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Daryl. Tumango si Debra nang walang pag-aalinlangan at pinitik niya ang kamay niya. Isang mahabang espada ang lumabas dito. Rumble. Ang hangin na nakapalibot kay Debra ay naghiwa-hiwalay habang ang Golden Flaming Phoenix ay dahan-dahang lumitaw sa likod ni Debra. Ang Phoenix ay malinaw na binuo galing sa internal energy. Lahat ay naghabol ng hininga sa sandaling lumitaw ang Phoenix. Ang makinang na pure gold Phoenix ay 50 metrong kahaba at wala itong halong kahit anong kulay. Ang Phoenix ay umaapoy. Buzz! Ang Phoenix ay agad na pumunta sa grupo ng mga Royal Guards. Sumigaw sila sa sobrang sakit. Lahat ng nahawakan ng Phoenix ay naging abo. Kahit ang lupa ay nasunog. Sunod-sunod na sigaw ang maririnig. Hawak ni Debra ang espada niya habang naglalakad siya at iniisip ang New World Army na parabang sinasayaw niya ang Swan Goose Dance. Ngunit kakaunting tao ay nahuhulog sa lupa kada iaangat niya ang kanyang espada. Si Debra Gable, ang Artemis Sectmaster. Siya rin ay Level 3 Martial Emperor. Bilang isang Sectmaster, kaya niyang kalabanin ang isang Level 4 Martial Emperor kapag nilabas niya lahat ng lakas niya. Kahit na marami ang mga Royal Guard, hindi nila kayang harangan ang atake niya. Hindi makagalaw ang mga guard at sumisigaw sila sa sobrang sakit dahil sa mga atake ni Debra. Sa kabilang dulo, hindi na tinulungan ni Daryl si Debra dahil alam niyang kaya nakalabanin ni Debra mag-isa ang mga guard. Gayunpaman, naramdaman ni Daryl na parang sinasaksak ang kanyang puso sa sandaling makita niya na kondisyon ng ninong niya na nagkalat ang dugo kahit saan. Umiiyak siya habang tinitingnan ito. Ninong, kailangan mong lumaban. Lumaban ka. Namamaos na ang boses ni Daryl habang naglalagay siya ng enerhiya sa katawan ni Zoran. Ngunit, malala ang kalagayan ni Zoran. Nanghihina pa rin siya kahit nilagyan na siya ng enerhiya. Daryl, pasensya ka na. Pasensya ka na, luha at dugo ang tumutulo sa mukha ni Zoran, pero pinilit niya pa ring ngumiti at bahagyang kumapit sa kamay ni Daryl. Binuhay ko ang isang walang kwentang anak. Pasensya ka na. Karapat dapat akong mamatay. Umiyak ng malakas si Zoran. Isang matsyong lalaki ang umiiyak at umaagos ang luha sa kanyang mukha. Nabubulunan siya habang nagsasalita siya. Ninong, huwag ka na munang magsalita. Nagmamakaawa ako, huwag ka munang magsalita. Sumigaw si Daryl habang nilagay niya ang enerhiya kay Zoran. Namumutla na si Zoran. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at tinuro ito kay Rachel, at malamig niyang sinabi, halika rito, hayop ka. Ako, nanginginig si Rachel. Hindi niya alam kung bakit siya biglang tinawag ng tatay niya at hindi niya alam kung bakit siya nanginig. Sinabi kong pumunta ka rito, hayop. Halika rito, naging mataas ang emosyon ni Zoran.
Labis na siyang nasaktan at noong tumaas ang emosyon niya, umubo siya ng dugo sa sahig. Agad na naglakad si Rachel sa kanya, at mahinahon siyang tinawag. "Wag mo kong tawaging tatay," galit na sinabi ni Zoran, habang nakaturo siya kay Rachel at sinabing luhod. "Ako," kinagat ni Rachel ang kanyang labi. "Sabi ko lumuhod ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa pinsan mo ngayon na." Galit ang boses ni Zoran, habang nanginginig siya. "Ano?" Lumuhod sa harap ni Daryl, nanginig si Rachel at sumigaw, "Hindi. Ayoko. Hindi ako luluhod." "Anong sinabi mo?" Galit na ang mga mata ni Zoran, habang nanginginig siya. Huminga ng malalim si Rachel. "Inaamin ko. Noong nakaraan, ako ang dahilan kung bakit napunta si Daryl sa bulkan, pero hindi ko pinagsisisihan ang desisyon ko. Kung magkaroon man ako ulit ng pagkakataon, gagawin ko pa rin yun. Maswerte siya kasi buhay pa siya. Hindi ako hihingi ng tawad sa kanya kailanman." "Bastos ka," galit na galit si Zoran, habang tinuturo niya si Rachel, at muntik na siya mahimatay. Sa parehong sandali, dahan-dahang tumayo si Susan sa gilid nila. Masakit pa rin ang mga sugat na natamo niya at sinampal si Rachel. Ginamit ni Susan lahat ng natitira niyang lakas para sampalin si Rachel na naging dahilan ng pagsigaw nito at nahulog siya sa sahig. Isang marka ang lumapat sa kanyang pisngi. "Papatayin mo ba sa galit ang tatay mo? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa pinsan mo, ngayon na," sabi ni Susan. "Ang pinakamatanda niyang anak ay bastos. Hindi ito ang tamang oras para maging matigas ang ulo." "Ma," bumalik na sa ulirat si Rachel at blanko ang tingin kay Susan. Hindi niya inasahan na biglang magagalit ang nanay niya. Bago pa siya magsalita, pinigilan ito ni Susan, "Wala kang ibang dapat sabihin kung hindi humingi ng tawad sa pinsan mo." Ginagawa niya ng pabor ang kanyang anak, at malinaw naman na hindi lumuhod si Rachel at humingi ng tawad, siguradong itatakwil siya ng tatay niya. Nalilito na si Rachel sa nangyayari. Lahat ng alagad ng pamilya Carter ay nakatingin sa lupa, at walang gustong tumulong sa kanila. Sa puso nila, mali si Rachel para patayin si Daryl. "Luluhod ka ba o hindi?" galit na sinabi ni Zoran. "Dad." Kinagat ni Rachel ang kanyang labi, habang tumutulo ang luha sa kanyang mata at tiniklop niya ang tuhod niya at saka lumuhod sa harapan ni Daryl. "Daryl, pasensya ka na. Kasalan ko tong lahat." Yumuko si Rachel at mahinang sinabi ito. Nagrabyado si Rachel habang sinasabi niya ito. Bakit? Bakit kailangan niyang humingi ng tawad sa kanya? Pinilit siya ng tatay niya na pakasalan ito, at ang gusto lang naman niya at mamatay ito para sa kanyang kasiyahan. Anong problema roon? Bakit pinipilit siya ng lahat na humingi ng tawad sa kanya? Kumalma na si Daryl habang nakatingin kay Rachel na nakaluhod sa sahig at walang emosyon. Gusto niyang mamatay ito matapos subukang patayin ito ng ilang beses. Gayunpaman, anak pa rin ng ninong niya ito kaya naman pinalampas na lang niya ito. Pero hindi niya ito mapapatawad. Nanginginig sa galit si Rachel nang makita niyang hindi siya pinansin ni Daryl. Anong ibig sabihin niya? Gusto niya bang lumuhod siya roon habang buhay? Ipinapahiya siya ni Daryl. Buzz! Samantala, si Debra na hawak ang kanyang mahabang espada na naging dahilan ng madugong laban sa mansyon ng mga Carter. Libo-libong Royal Guards ang nakahiga sa harapan niya. Ang tanging natitira na lang sa sandaling yon ay ang prinsipe. Siya ay nagulat at nagalit din sa parehong oras. 10,000 Royal Guards ang namatay sa kamay ng babaeng ito. Ang mukha niya ay nanginginig habang hawak niya ang espada niya habang papunta sa laban kay Debra. Ngunit, ang prinsip ay mas mababa ang posisyon kaysa kay Debra at hindi na niya kayang lumaban pa ng 2 round dahil baka masugatan siya ni Debra. Stab! Sa wakas, nakahanap na si Debra ng oportunidad at pinitik ang kanyang kamay. Gumawa siya ng bakas ng ilaw sa kanya espada. Tumagos ito sa puso ng prinsip. Ang pinakamatandang prinsip ay nanginig nang masaksak siya ng espada. Thud! Ang isip niya ay nablangko, bigla siyang nahulog sa sahig at hindi na makahinga. Gasp! Nakatingin sa eksena, ang buong pamilya ng Carter ay hindi nakahinga at nanahimik sa kanilang nakita. Ang babaeng ito, sobrang lakas niya. Masyado siyang makapangyarihan.
Hindi naglabas ng emosyon si Debra sa mukha niya habang lumingon siya sa gilid ni Daryl at mahinahong sinabi, tapos na. Tumango si Daryl pero hindi siya masaya. Ang pamilya Carter ang kanyang pangalawang pamilya. Matapos ang brutal na laban, marami ang namatay at nasugatan. Kahit na namatay lahat ng Royal Guards, hindi pa rin mawala ang galit sa kanyang puso. Anak! Anak! Sa parehong sandali, isang masayang boses ang narinig bago lumitaw si Daniel Darby at ang kanyang asawa. Dumaan sila sa mga tao at naglakad papunta kay Daryl. Nagulat at natuwa sila nang tumingin kay Daryl. Habang digmaan, ang mga magulang ni Daryl ay nasa silid-aklatan, nagbabasa habang narinig nila ang digmaan na dahilan ng pag-alis nila sa silid-aklatan para tumingin doon. Noong lumitaw na sila, nakita nila ang figura ni Daryl. Hindi patay ang anak nila, buhay pa ang anak nila. Pa, hindi na itago ni Daryl ang kanyang emosyon at mabilis na pumunta para yakapin ang kanyang mga magulang. Pasensya na kung hindi ako naging mabuting anak, pero miss na miss ko na kayo, hindi na niya kayang kontrolin ang luha niya at umiyak na siya. Matagal niyang hindi nakita ang kanyang mga magulang. Pumayat na sila. Anak, hindi ka patay. Hindi ka patay, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahawakan ang pisngi ni Daryl. Nasaktan sila Daniel at Luna nang marinig nila ang balita na nahulog si Daryl sa bulkan. Sa nakaraang taon, pareho silang hindi nakakatulog ng maayos. Kahit na kinaya nilang pakalmahin ang sarili nila, nalulungkot pa rin sila tuwing naalala nila ang kanilang anak. Natuwa sila noong makita nila na maayos ang kanilang anak. Walang anumang salita ang makakapagpaliwanag ng nararamdaman nila. Mahigpit silang nagyakapan bago sila naghiwala-hiwalay. Sa parehong oras, tiningnan ni Daniel si Rachel na nakaluhod sa lupa bago siya huminga ng malalim at nanatiling tahimik. Ang puso niya ay punong-puno ng galit sa kanya nang marinig niya na isa si Rachel sa dahilan ng pagkamatay ni Daryl. Kahit na nakabalik ng buo ang anak nila, hindi pa rin nila kayang patawarin si Rachel na nakaluhod sa lupa na nasa harap nila. Dahan-dahang tumayo si Zoran sa isang gilid. Nababalot ng dugo ang kanyang katawan. Tiniis niya ang sakit at pinuntahan si Rachel. Hayop ka! Akala mo papatawarin kita dahil lumuhod ka sa harapan ni Daryl. Sinasabi ko sa'yo na hindi natuloy ang kasal niyo ni Ewan bukas. Simula ngayon, kailangan mong pagsilbihan si Daryl buong buhay mo para makabawi sa nagawa mo sa kanya. Naririnig mo ba ako? Ano? Nanginig si Rachel nang marinig niya ito at hindi alam ang gagawin. Ang kasal nila ni Ewan White ay naanunsyo na sa buong mundo. Kung hindi na ito matutuloy at si Daryl na lang ang pakakasalan niya, anong mukha na lang ang ihaharap niya sa mga tao? Gusto niyang tumutol sa kanyang tatay nang maisip niya ito pero nararamdaman niyang galit ito kaya naman nanatili na lang siyang tahimik at tumango. Kahit na ayaw niyang pakasalan si Daryl, ang buhay ng tatay niya ay nasa kapahamakan at ang magagawa niya lang ay pumayag sa gusto nito. Tumayo si Daryl at nakaramdam ng pagkailang. Hindi siya komportable dahil ayaw niyang pakasalan si Rachel Carter. Ang kasabihan nga, walang mabuting magagawa ang pagpilit sa relasyon. Kahit na nangako siya sa kanyang ninong, hindi sila magiging masaya ni Rachel. Hindi siya natuwa sa ideya na yon at muntik na siyang hindi pumayag. Sa parehong sandali, ang nanay niyang si Luna ay hindi napigilan at sinabing, Zoran, sa tingin ko ay hindi na natin dapat ituloy ang kasal nilang dalawa dahil hindi sila magkakasundo. Ang pagpilit sa kanila ay magiging dahilan kung bakit hindi sila magiging masaya. Anong ibig sabihin mo doon? Agad na tumayo si Rachel habang siya ay nanginginig sa galit. Tinuro niya si Luna at sumigaw, paano mo nasasabi yan? Sa tingin mo ay pakakasalan ko yung anak mo. Akala mo gusto ko? Iritang-irita siya sa sandaling yon nang pumayag na siyang pakasalan si Daryl, pero tumutol si Luna. Sino ba siya? Pahiyang-pahiya na si Rachel. Tapos ay pareho nilang tiningnan si Daryl at Luna at sinabing, 1 taon na kayong nakadikit sa aming dalawa. Hindi na kayo nahiyang gamitin ang mga gamit namin. Ngayon naman napayag na akong pakasalan ang anak nyo, ayaw nyo naman. Wala kayong kwenta. Tumakbo siya habang sinasabi yon. Lahat ay biglang nataranta sa nangyari. Ikaw, hayop ka. Huwag kang tumakbo, galit si Zoran, bago pa niya ituro ang likod ni Rachel at sumigaw. Pero, wala na si Rachel.
Samantala, sa Atula City sa New World. Ang Atula City ay matatagpuan sa westernmost corner ng New World. Sa sandaling yon, ang mga tradesmen at merchants, at pumunta, at sa walang katapusang stream sa gate ng Atula City. Busy din ang mga kalye sa syudad na ito. Sa tuktok ng City Tower, may mga guard na nakasandal dito sa ilalim ng araw. Inaantok sila. Bilis, tingnan mo. Ano yan? Sa sandaling yon, parang napansin ng isa sa mga guard na may kakaiba bago siya tumuro sa malayo at sumigaw. Ang ibang mga guard ay nakatingin sa direksyon kung saan siya nakturo at bigla na lang nanginig sa galit. Nakita nila ang isang malaking ulap ng dumi na gumugulong ilang kilometro ang layo sa lupa. Libo-libong cavalry na sundalo ay papunta sa kanila na nakasuot ng itim na armor. Dagdag pa rito, sa likod nila ay mga nasa 100,000 sundalo na tumatakbo ng nakapaa, bumuo sila ng itim na dagat. Ang kaunti sa 100,000 sundalo ay ang pinakamagaling sa Westrington. Inaatake tayo ng Westrington. Sila ay mga cavalry na sundalo ng Westrington. Nataranta ang ilan sa mga guard sa sitwasyon. Natakot sila dahil sa nakita nila. Simula nung kinuha ni Donoghue Dixon ang SKY Breaking Axe, ang harang sa pamamagitan ng 9 Mainland ay nawala na. Nangagarap ang Westrington at matagal na nilang gusto sakupin ang New World. Dinala ni Donoghue ang SKY Breaking Axe sa Westrington, at dahil sumali sila bilang maging Prime Minister ng Westrington. Sa sandaling atakihin na ng Westrington ang New World, ang Commander-in-Chief ay walang iba kundi si Donoghue. Dali! Magtipon ang lahat! Inaatake tayo ng Westrington, ang mga guard ng Atula City ay sumisigaw at natataranta. Ang Atula City Mayor ay nagngangalang Charlie Ward ay nasa 50 edad na. Isang matandang opisyal sa New World. Matagal na niyang pinamumunuan ang Atula City. Ang level ng paglilinang niya ay level 5 Marshal Saint. Sa sandaling yon, agad na umakyat si Charlie sa City Tower habang tagaktak ang pawis niya sa noo. Tinitingnan niya ang 100,000 Westrington Army na sundalo. Bilis! Humingi ka ng tulong sa Emperor. Dali, sumigaw ng malakas si Charlie. Opo, 2 guard ang agad na pumunta at humingi ng tulong. Buzz! Sa parehong sandali, isang malakas na aura ang lumabas sa Westrington Army sa labas ng Atula City. Isang figura na kakaiba ang itsura ng itim na armor ang suot ay lumitaw sa ere. Ito ay si Donoghue Dixon. Mga tao sa Atula City, makinig kayo. Mayroon kayong 1 oras para sumuko at buksan ang gate sa syudad nyo. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Sabi ni Donoghue. Hindi malakas ang pagkasabi niya pero ang aura na binigay niya ay parang naghahabol ng hininga para marinig siya ng mga tao sa Atula City. Lumipad si Charlie sa ere at malamig na sinabi kay Donoghue, anong karapatan ng mga tao sa Westrington na atakihin tayo sa New World? Hanggat narito ako, pwede kayong mangarap na atakihin ang Atula City. Haha, sa mga salita niya, tumawa ng malakas si Donoghue. Ibig sabihin mo bang wala kang balak sumuko? Katsa! Sa sandaling sinabi niya na hindi na nagsalita si Donoghue, at ang SKY Breaking Axe ay nasa kamay na niya. Buzz! Bigla na lang may ilaw na lumabas sa SKY Breaking Axe. Sa parehong oras, isang bayolenteng ara ang pumalibot sa lupa. Roar! Isang malakas na tunog ng isang dragon ang narinig bago naghiwalay ang sinag ng SKY Breaking Axe sa mundo papunta kay Charlie. Rumble! Hindi maiwasan ni Charlie Ward ito at lumipad ito 100 metro ang layo dahil sa atake ng axe. Tumama ito sa isang bahay at agad na namatay. Gasp! Ang buong Atula City ay biglang natahimik. Isang galaw lang pala ang kailangan para patayin ang Atula City Mayor na si Charlie Ward. Ang mga mamamayan ng Atula City ay hindi makahinga dahil sa takot sa sitwasyon. Mabuhay ang Prime Minister! Mabuhay ang Prime Minister! Sa sandaling yon, 100,000 hukbo ng Westrington ang sabay-sabay sumigaw at naging dahilan ito para mayanig ang langit. Ngumiti si Donoghue at kinaway ang kanyang kamay, inuutos ko. Sakupin ang Atula City. Maging malaya kayong namnamin ang alak at ang mga babae. Patayin ang lahat. Sabay-sabay, ang 100,000 sundalo ng Westrington ay agad na pumunta sa Atula City na parang alon. Samantala, sa New World Royal City,
Ang New World Emperor ay nakaupo sa trono niya sa Inner Hall. Sa sandaling yon, hindi pa rin niya alam na atakihin sila ng Westrington. Ang alam niya lang na ang pinakamatandang prinsip at ang 10,000 Royal Guards ay pinatay ni Daryl at walang natira ni isa. Mahigpit niyang tiniklop ang kanyang kamao at makikita mo sa mukha niyang galit siya. Galit na galit. Daryl. Darby. Ikaw na naman. Ang mga mata ng New World Emperor ay namumula habang pinasabog niya ang trono ng dragon at sumigaw. Paano nabuhay si Daryl? Paano siya nabuhay nahulog siya sa bulkan, ang mukha niya ay namumutla na. Ang paborito niyang anak, ang pinakamatandang prinsip, ay patay na. Ang buong Inner Hall, maliban sa New World Emperor at si Sloan, at ang Country Secretary kasama sila, ay nakatayo lamang sa gilid, nananahimik. Ang balita sa pagkamatay ng prinsipe at sa 10,000 Royal Guard ay isang kahihiyan sa mga royal kapag ito ay nabalita sa publiko. Kaya naman, ang natatanging may alam lang sa sandaling ito ay ang New World Emperor, si Sloan at ang Country Secretary. Country Secretary. Hindi na maitago ng New World Emperor ang kanyang galit habang nakatingin siya sa Country Secretary at sinabing, inuutusan kitang pamunuan ang isang hukbo papuntang World Universe. Kailangan mong sirain ang pamilya Carter. Pati na rin si Daryl Darby. Hulihin niyo siya ng buhay. Gusto ko ako mismo ang papatay sa kanya. Papatayin ko siya bilang sakripisyo ng pagkamatay ng anak ko. Sumakit ang puso niya nang sinabi niya yon. Ang pinakamatandang prinsip ang paborito niyang anak at plano niyang ipasa sa kanya ang trono sa hinaharap. Ang pagkamatay ng anak niya ay naging dahilan ng pagkabaliw nito. Nangako siya na hindi siya magpapahinga hanggang masira niya ang pamilya Carter at si Daryl Darby. Sa mga sandaling ito, sa entrance ng main hall, makikitang tumatakbo si Lord Kenny Bread habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Katatanggap-tanggap niya lang ng balita tungkol sa pag-atake ng Westrington, kaya personal siyang nagpunta rito para mag-report sa Emperor. Pero agad siyang hinarang ng isang bantay nang makarating siya sa entrance. Hindi po kayo maaaring pumasok, Lord Kenny. Agad namang tumitig si Lord Kenny Bread sa bantay at bastos na sinabing, ano ba ang ginagawa mo? Kinakailangan kong makita ang Emperor. Mas pabastos na ng pabastos ang mga bantay ngayon, hindi na nila alam kung saan lang dapat sila lumugar. Ang lakas ng loob nilang harangan ako. Mukhang naguluhan ang bantay rito, at mapait na ngumiti, habang sinasabi na, huwag po kayong magalit, Lord Kenny. Inutusan lang po kami ng Emperor na huwag magpapasok ng kahit na sino sa loob. Sumimangot naman si Lord Kenny Bread at nagtanong ng, bakit naman hindi? Kasalukuyan pong nasa gitna ng isang pribadong pag-uusap ang Emperor, tapat na sinabi ng bantay, habang mabilis na nagdadagdag ng, kasama rin po ng Emperor sa loob ang Country Secretary at ang Diyosang mandirigma na si Sloan. Mukhang importante po talaga ang pinag-uusapan nila ngayon, kaya huwag niyo po sana akong sisihin, Lord Kenny. Kinakailangan kong pumasok. Sigaw ni Lord Kenny Bread, hindi na niya nagawa pang magpaliwanag, habang walang pakialam na kinakaway ang kanyang mga kamay. May mga importante rin akong sasabihin sa kanya. Umalis ka na riyan. Naguluhan dito ang bantay pero nagawa pa rin niyang harangin si Lord Kenny Bread. Nagalit dito si Lord Kenny Bread kaya agad niyang binunot ang kanyang saber. Sinasabi ko sa iyo, kasalukuyan ng umaatake ngayon ang Westrington at nagawa na nilang masakop ang Atula City. Kaya dapat ko itong ipaalam sa Emperor. Kaya mo bang saluhin ang responsibilidad sa sandaling mas lumala pa ang problemang ito nang dahil sa pagharang na ginagawa mo sa akin? Ano? Agad na nagulat dito ang bantay, kaya hindi na nito nagawa pang baliwalain si Lord Kenny Bread habang mabilis na tumatabi sa dadaanan nito. Suminghal naman si Lord Kenny Bread at mabilis na naglakad papasok, itutulak na niya sanang pabukas ang mga pinto sa main hall. Nang bigla niyang marinig ang galit na pagrereklamo ng Emperor kay Daryl Darby, bago pa man niya mabuksan ang mga pinto sa sandaling ito. Ad na natigilan ang isip ni Lord Kenny Bread at halos mawala sa kanyang balance. Buhay pa si Daryl Darby. Isa itong masamang balita sa kanya. Halos 1 taon nang nakatira si Monica sa Guangping Palace, at malapit na rin siya nitong tanggapin. Kaya sa sandaling malaman nito na buhay si Daryl, inisip niya na baka bumalik ito sa paghahanap kay Daryl anuman ang mangyari. Kaya ano na ang kanyang gagawin? Kasabay nito ang galit na pagtatanong ng Emperor ng, sino ang nariyan?
Nanginig ang buong katawan ni Lord Quenibred at mabilis na naglakad papasok. Lumuhod siya at sinabing, naririto po ako para makita ang kamahalan. Agad na nagalit sa mga sandaling ito ang Emperor ng New World, habang nanlalamig na tinitingnan si Lord Quenibred at sinasabing, napakalakas ng loob mo Lord Quenibred. Nagbaba ako ng utos na ayokong makita ang kahit na sino ngayong araw. Agad na nagpanik nang maramdaman ni Lord Quenibred ang galit ng Emperor, kaya agad nitong sinabi na, huwag ka na pong magalit kamahalan. May mga importanteng bagay po akong irereport sa inyo. Pinunasan ni Lord Quenibred ang malamig na pawis sa kanyang noo at nagpatuloy sa pagsasalita, nakatanggap po ako ng balita na kasalukuyan na raw pong umaatake ang hukbo ng Westrington sa Atula City, at hindi na nadepensahan pa ng city ang kanilang mga sarili. Masyado na pong matindi ang mga nangyayari kamahalan. Ano? Agad na nagulat ng husto ang Emperor, si Sloan at ang Country Secretary sa kanyang mga sinabi. Totoo ba ang mga sinabi mo? Napatayo rito ang Emperor ng New World, habang tinitingnan si Lord Quenibred gamit ang kanyang mga matang hindi makapagtago sa nararamdaman niyang pagkamangha. Seryoso namang sumagot si Lord Quenibred ng, totoo po. Hindi ko po magagawang magsinungaling sa inyo, kamahalan. Napahinga ng malalim ang Emperor ng New World sa sobrang pagkagulat. Kamahalan. Sa mga sandaling iyon, humakbang paabante ang Country Secretary, at buong galang na sinabing, narinig ko na po ang lakas ng Westrington. Malakas po sila kaya hindi po natin dapat sila maliitin. Kaya narito po ako para magbigay ng suhestyon na mamuno sa isang hukbo papunta roon. Nag-isip naman ang Emperor ng New World ng ilang segundo bago tumingin sa Country Secretary at nanlalamig na sumagot ng, sige, makinig ka. Inuutusan kitang mamuno sa isang hukbo na binubuo ng 1,000 mga sundalo para mabawi ang Atula City at talunin ang ating kalaban. Hindi ka maaaring magkamali sa gagawin mong ito. Masusunod po kamahalan. Sagot ng Country Secretary habang mabilis na umaalis ng inner hall. Umupo naman ang Emperor ng New World sa kanyang trono at nangalumbaba habang walang emosyong sinasabi na, makakaalis na kayong lahat. Namatay ang paborito niyang anak pero hindi niya agad ito na ipaghiganti. Kasabay nito ang pagsugod ng isang banyagang hukbo sa kanyang bansa. Napasakit ng mga problemang ito ang kanyang ulo. Umalis si Lord Quenibred sa palasyo at nagalakda papunta sa Guangping Palace. Habang naglalakad ay miserable nitong hinahawakan ang kanyang dibdib. Alam ni Lord Quenibred na si Daryl pa rin ang mayari ng puso ni Monica. Kaya siguradong aalis agad ito ng Guangping Palace sa sandaling malaman nitong buhay pa si Daryl. Ano na ang dapat niyang gawin? Ang kanyang mahinhin at marangal na darling. Hindi niya makalimutan na ng matalino ang gwapo niyang anak. Itinurong na niyang anak ang batang iyon, kaya siguradong malulungkot siya habang buhay sa sandaling hayaan niyang kunin ni Monica ang batang iyon. Hindi. Hindi ko dapat hayaang mangyari ito. Agad na nagmatigas at nanlamig ang kanyang itsura habang iniisip ang bagay na iyon. Agad siyang pumunta sa study room para tawagan si Tyler Gill nang makarating siya sa Guangping Palace. Si Tyler Gill ang pinakapinagkakatiwalaang tao ni Lord Quenibred na sumunod sa kanya ng napakaraming taon at nagpakita ng walang kapantay na katapatan sa kanya. Sa loob ng kanyang study room, direkta nang sinabi ni Lord Quenibred ang kanyang pakay matapos makita ang pagpasok ni Tyler, at sinabing, Tyler, kilala mo ba si Daryl Darby ng World Universe? Daryl Darby. Natigilan si Tyler ng isang sandali bago mabilis na sumagot ng, opo, nakilala ko siya noon. Siya ang dahilan kung bakit nabigo ang pagsakot ng New World sa World Universe, pero hindi ba patay na ito? Bakit mo biglang sinasabis da akin ang pangalan niya? Huminga ng malalim si Lord Quenibred nang may nanlalamig na mga mata at sinabing, hindi pa siya patay. Ano? Buhay pa siya. Napuno ng tensyon ang dibdib ni Tyler bago bumalik sa realidad, dito na nagpatuloy sa pagsasalita si Lord Quenibred, Tyler. Bibigyan kita ng isang misyon, patayin mo si Daryl Darby. Alam ko namang may connection ka sa ilang mga assassin. Kinakailangan mong burahin si Daryl sa mundong ito kahit na gaano pa kalaki ang halagang magiging kapalit nito. Naiintindihan mo ba ako? At saka ikaw lang dapat ang makaalam tungkol sa bagay na ito. Huwag mo itong sasabihin sa kahit na sino. Nanlamig ang kanyang mga mata habang determinadong sinasabi ang mga bagay na iyon.
Sa pamamagitan lang ng pagkamatay ni Daryl magagawa ni Monica at ng anak nito na manatili sa kanya habang buhay. Agad naman itong sinagot ni Tyler ng isang fist and palm salute. Huwag po kayong mag-alala, Lord Kennybread. Lihim ko pong gagawin ang bagay na ito at hindi ko rin po kayo bibigyan. Ang pinakamalakas na assassin sa buong New World ay walang iba kundi ang Spiritual Invisible Sect. Hahanapin ko sila para kunin at ipapatay si Daryl. Tango ni Lord Kennybread. Narinig niya na siyempre ang tungkol sa Spiritual Invisible Sect. Isa itong kinatatakutang grupo ng mga assassin sa New World. Maraming malalakas at makapangyarihang tao na ang namatay sa mga kamay ng Spiritual Invisible Sect dahil hindi pa ito sumasablay sa kanilang mga misyon. Kaya sa sandaling kunin nila ang serbisyo ng Spiritual Invisible Sect para ipapatay si Daryl, siguradong mamamatay na ito. Kinaumagahan sa Spiritual Invisible Sect. Makikitang nakaupo ang isang babaeng na-enjoy sa kanyang tsaa sa loob ng main hall ng sect. Nasa kanyang 30 na ang babaeng ito pero hindi pa rin ito makikitaan ng kahit na anong senyales ng pagtanda. Mayroon itong magandang hubog ng katawan habang nakasuot ng isang mahaba at kulay dark blue na dress. Isa itong makapigil hiningang tanawin para sa kahit na sinong lalaki. Siguradong hindi maaalis ng kahit na sinong lalaki ang kanilang mata sa ganito kagandang babae. Pero nagawa pa rin ng babaeng ito na maglabas ng isang kasing lamig ng yelong aura. Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang Deputy Sect Master na si Crystal Neal. Kaalis-alis lang ng Sect Master nilang si Celeste Tron para asikasuhin ang ilang importanteng mga bagay kaya si Crystal ang naiwan para pamahalaan ang buong Spiritual Invisible Sect. Makikita sa lamisang nasa tabi ni Crystal ang isang confidential na sulat. Natatanggap-tanggap niya lang ng utos na pumatay ng isang target. Napakamapagbigay ng naging employer nila sa pagkakataong ito para magalok ng 5 million na piraso ng ginto kapalit ng pagpatay kay Daryl Darby. Komento ni Ryan Lee, 5 milyong piraso ng ginto ba ito? Komento ni Kuei Yifi, sa totoo lang. Ang sinabi rito ay 5 milyong mga gintong tael pero sinusubukan kong umiwas sa anumang timbang currency. Komento ni Ryan Lee, nakita ko kasing gumagamit ang ilan sa kanila ng ilang token ng pilak at iba pa. Master, kasabay nitong maririnig ang ilang mga tunog ng yapak habang pumapasok ang isang payat na imahe ng tao. Nagsuot ang babing nasa kanyang 20s ng isang mahaba at kulay itim na dress. Mayroon siyang magandang hubog ng katawan at maselang ganda ng itsura, makikita rin sa dulo ng kanyang kanang mata ang isang nunal na mas nakapagpatindi sa kanyang alindog. Ang babaeng ito ay isa sa mga nakababatang senior sister ng Spiritual Invisible Sect na may pangalang Lanvin, ang pinakamahusay na assassin sa kanyang henerasyon. Sa loob lang ng 5 taong nakalipas ay nagawa na niyang pumatay ng hindi bababa sa 100 mga lalaki gamit ang kanyang mga kamay na nagbigay sa kanya ng nickname na Cold Killer. Tumayo siya sa harapan ni Crystal at buong galang na sinabing, Master, anong misyon po ba ang ibibigay niyo sa akin para agad niyo po akong tawagin dito? Oo nga. Tawa ni Crystal habang nakaturo sa confidential na sulat sa lamesa. Mayroong handang magbayad ng malaki para pumatay ng isang tao na nagngangalang Daryl Darby na nagmula sa World Universe. Ito ang kanyang sketch. Dito na tinuro ni Crystal ang lamesa. Makikita sa table ang isang realistic na sketch ni Daryl. Tumango rito si Lanvin at sumagot ng, ako na po ang bahala rito, Master. Dapat na ba akong umalis ngayon? Tumango naman si Crystal at sumagot ng, oo, ngayon na. Isama mo rin ang junior sister na si Lily para magsanay ng kaunti. Ano? Isasama ko si Lily? Agad na nagbago ang itsura ni Lanvin at napuno ng pagkainis. Master, papatay po ako ng ibang tao. Kaya bakit ko po kailangang isama si Lily? Sapat na po ako para patayin si Daryl. Mahihirapan lang po ako sa sandaling isama ko si Lily. Ayon sa seniority, si Lanvin ay ang senior sister ni Lily. Pero buong puso nitong kinamuhian si Lily. Napakapangit ni Lily, pero gustong-gusto pa rin ng Sect Master ni Lily, kaya nagawa niya itong tanggapin bilang kanyang huling disipulo. Hindi talaga nila maintindihan ang tumatakbo sa isipan ng kanilang Sect Master. Ikinaway naman ni Crystal ang kanyang mga kamay at sinabing, isama mo si Lily sa misyong ito. Nakapatay na si Lily ng ilang mga lalaki noon at hindi lang basta-bastang mga talunan ang napatay niya. Sinasabi nilang malakas daw ang target nating si Daryl.
Kaya mas maigi kung makakapagsanay sa misyong ito si Lily. At bilang kanyang senior sister, dapat lang naturuan mo siya at pasunurin sa'yo. Naiintindihan mo ba? Opo. Kahit na sumangayon si Lanvin sa salita, hindi pa rin siya natuwa at agad na nanggigil sa bagay na ito. Agad siyang naiinis sa tuwing makikita niya ang pangit na si Lily. Pero hindi na siya makatanggi pa sa mga sandaling iyon, kaya wala na siyang nagawa kundi tumango at umalis sa main hall. Nakarating si Lanvin sa isang kwarto na nasa likuran ng main hall at pumasok dito nang hindi kumakatok. Senior sister. Nakita niyang nasa harapan ng salamin si Lily noong buksan niya ang pinto. Sinusubukan nitong takpan ang kanyang mukha ng belo para makaiwas sa nararamdaman niyang inferiority complex. Nitong nakaraang taon sa loob ng Spiritual Invisible Sect, maliban sa pagsusumikap na palakasin ang kanyang sarili, madalas na nagkukulong si Lily sa kanyang kwarto at nagmumuhing tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Natatakot siyang makita ng ibang tao ang kanyang mukha, kaya madalas siyang nagsusuot ng belo araw-araw at maging sa kanyang pagtulog. Isa siyang dating kilalang diyosa, pero ngayon ay isa na lang siyang pangit na taong kinamumuhian ng lahat. Ang sinumang lumagay sa kanyang posisyon ay makakaramdam din ng ganitong klase ng depresyon. Ilang beses nang umiyak si Lily sa bawat gabing dumadaan sa kanya nang may ganito siyang itsura. Ngumuso si Lanvin nang makita niyang nakaupo si Lily sa harapan ng dressing table at nangasar, "Tumitingin ka na naman ba sa salamin? Kahit na ilang beses ka pang tumingin sa salamin, hindi niyan mababago ang mukha mo." Suminghal siya kay Lily nang sabihin niya iyon. Hindi pa kailanman pinapakitaan ni Lanvin si Lily ng anumang klase ng kabaitan. Bahagyang nasaktan ang puso ni Lily nang marinig niya ang pagtawag sa kanya ng pangit pero hindi niya pa rin nagawang sumagot dito. Nanlalamig na naguto si Lanvin ng, "Bilisan mo nang magimpake. Katatanggap-tanggap ko lang sa isang misyon na pumatay ng isang tao at kailangan din kitang isama rito." Tango ni Lily bago magsimulang magimpake. Sineryoso ni Lily ang bawat misyon na kanyang pupuntahan dahil alam niyang sa pamamagitan lang ng personal na karanasan niya magagawang lumakas. Kinakailangan na niyang pataasin ang kanyang level, ipaghiganti si Daryl at singilin si Mateo Hanson. Habang nagjempake si Lily, naku-curious itong nagtanong ng, "Sino naman ang papatayin natin ngayon?" Umupo naman si Lanvin sa sofa at maiksing sumagot ng, "Bakit ba ang dami mong sinasabi? Bakit ba ang dami-dami mong taong? Isa ka lang namang level 1 Martial Saint. Kinakailangan mo lang na sumunod sa akin, at huwag gumawa ng kahit na anong ikasasakit ng ulo ko. Isasama kita ngayon para makapagsanay, kaya ang kinakailangan mo lang gawin ay sumunod at bantayan ako. Maliban doon, hindi mo na kailangan pang magtanong ng kahit na ano sa akin. Naiintindihan mo ba?" "Opo, senior sister," mahinhing sagot ni Lily. "Bilisan mo na. Bakit ba pabagal-bagal ka riyan? Bakit ang dami mong dalang damit? Sino bang lalaki sa labas ang titingin sa'yo? At taga-World Universe din ang target natin ngayon. Sinasabi nila na puno raw ang World Universe ng nagagandahang mga babae, kaya maging mga pulubi ay hindi magagawang tumingin sa'yo. Magdala ka lang ng isang set ng damit. Bilisan mo na. Huwag ka nang magsayang ng oras." Hindi na nagpatuloy pa sa pagsasalita si Lanvin at agad na umalis sa kwarto ni Lily. Mas bumagsak lang dito ang muod ni Lily pero wala pa rin siyang nagawa kundi sumunod kay Lanvin. Matapos ang 2 oras ay nakarating na rin sina Lily at Lanvin sa isang maliit na fishing village sa New World. Dito na sila rumenta ng isang bangka papunta sa World Universe. Nakaramdam ng pagiging miserable sa kanyang sarili si Lily habang nakasakay sa bangka. 1 taon na rin ang nakalipas. 1 buong taon na rin ang nakalipas at magagawa niya nang makabalik sa World Universe. Dito na nagpakita ng kanyang mga alaala noong nakaraang taon habang umaapaw ang luha sa kanyang mga mata matapos mapuno ang kanyang isipan ng mga imahe ni Daryl. "Ano ang ginagawa mo? Magsagwan ka na," biglang sinabi ni Lanvin habang sinisipa ang sagwan. Napakagat na lang sa kanyang labi si Lily at hindi na nakapigil pa sa kanyang sarili na sabihin, "Senior sister, ito ba talaga ang bangkang sasakyan natin papuntang World Universe? Masyadong maliit ang bangkang desagwan na ito, kaya gaano kaya katagal ang aabutin bago kami makarating sa World Universe?" Isip ni Lily. "Bakit? Gusto mo bang umarkila tayo ng isang malaking barko na may ilang dosenang crew papuntang World Universe? Sino ka ba sa tingin mo? Akala mo ba ay magbabakasyon tayo?
Simangot ni Lanvin habang tumuturo sa ilong ni Lily. Tumingin si Lily sa napakalawak na karagatan, at mahinang sinabi na, pero, isa lang ang sagwan dito. Isa lang talaga iyan syempre, para lang iyan sa iyo na magsasagwan sa atin papuntang World Universe. Galit na sinabi ni Lanvin. Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang. Hinding-hindi talaga kita isasama kung hindi lang ako inutusan ni Master na isama ka nang makapagsanay sa susunod kong misyon. Magme-meditate at magpapalakas ako habang nasa biyahe papauntang World Universe kaya bilisan mo nang sumagwan. Hindi ka naman yan papatayin. Mas tumindi pa ng tumindi sa mga sandaling ito ang binitawang mga salita ni Lanvin. Isa ka lang pangit na tao. Kaya huwag mong isipin na isa ka sa mga tagapagmana ng kaharian sa New World. Huwag kang masyadong maging ambisyosa dahil hindi ito bagay para sa isang cheap na katulad mo. Matapos marinig ang mga salitang iyon, umupo si Lily sa bangka, at ipinikit ang kanyang mga mata nang walang sinasabi na kahit ano. Napakagat siya sa kanyang labi, habang dahan-dahang kinukuha ang sagwan para magsagwan sa sinasakyan nilang bangka. Samantala, sa Fuyao Palace ng World Universe. Paparating na ang kasalukuyang panahon sa kalagitnaan ng winter. Nalanta na ang mga halaman sa labas nang dahil sa malakas at malamig na ihip ng hangin. Pero nabalot ng kasiyahan at selebrasyon ang main flower hall ng Fuyao Palace. Kasalukuyan kasing idinaraos dito ang Plum Blossom Banquet. Ang Plum Blossom Banquet ay isang espesyal na tradisyon sa Fuyao Palace na ilang libong taon na nilang ipinagdiriwang. Kada taon ay namumukadkad ang mga plum blossom sa Fuyao Palace ng husto kasabay ng pagkalat sa napakabago nitong amoy sa paligid. Ito na ang magiging hudyat ng Fuyao Palace para ipagdiwang ang Plum Blossom Banquet. Kasalukuyang nagtitipon-tipon ang 7 mga diwata sa mga sandaling ito, nagkwentuhan, at nagtawanan ang mga diwata habang in-enjoy ang kanilang mga hawak na tsaa. Dose-dose ng mga lalaki naman ang lumuhod sa kanilang mga tabi, at naghintay na paglingkuran ang mga ito. Mas mababa ang estado ng mga lalaki kaysa sa mga babae sa loob ng Fuyao Palace kung saan itinatrato ang kalalakihan bilang mga alipin. Makikitang nakaupo sa isang guest seat ang isang lalaki. Ang lalaking ito ay ang bukod tanging lalaki sa Fuyao Palace na hindi kinakailangang lumuhod sa mga diwata. Siya ay walang iba kundi si Leroy Henderson. Kasalukuyang tumatawa ng mahinhin ang Palace Master na si Cindy White habang nakatingin kay Leroy at sinasabing, Sec Master Henderson, kumusta naman ang pananatili mo rito sa Fuyao Palace? Napuruhan ng husto ang mga meridian sa puso ni Leroy nang mawasak ang Kunlun Sect. At dahil dito ay hindi na siya makakapagpalakas pa habang buhay, kaya wala na siyang nagawa kundi manirahan sa Fuyao Palace na parang isang nagdadalamhating aso. Pero masaya pa ring namuhay si Leroy sa Fuyao Palace dahil naging maganda ang pagtrato sa kanya ni Cindy rito. Para kay Cindy, naramdaman ito na malaki ang utang na loob niya kay Leroy dahil pumayag sila noon na tulungan ito sa pagpatay kay Daryl pero hindi nila natupad ang pangako nilang iyon kay Leroy. Hindi lang sila nabigo sa pagpatay kay Daryl, at sa halip ay tumulong pa sila sa Elysium Gate na labanan ang mga sundalo ng New World sa Wishing Star Tower. Naglibot si Cindy sa buong daigdig kung saan nahanap na rin niya ang main day inyang herb na makakatulong kay Leroy na gamutin ang mga napuruhan niyang meridian sa puso bilang pagbabayad ni Cindy sa utang na loob nilang lahat dito. Sa mga sandaling iyon, tuluyan nang bumalik ang buong lakas ni Leroy, isa na siya ngayong level 4 Martial Saint. Dahan-dahang tumayo si Leroy bago itaas ang kanyang kamao at gumawa ng isang palm salute habang sinasabi na, maraming salamat sa inyong mga diwata dahil nagawa kong manirahan ng masaya rito sa Fuyao Palace nitong nakaraang taon. Dito na siya tumawa habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita. Ngunit halos 1 taon na akong naninirahan dito aking mga diwata. At ang lahat ng disipulong mayroon ang Fuyao Palace ay mga babae. Kaya hindi maganda para sa akin na magpatuloy sa paninirahan dito. Kaya mas mabuti kung mauuna na siguro ako. Tumingin sa kanya ang nakangiting si Cindy na nagsabing pero tuluyan nang nawasak ang inyong Kunlun Sect, Sec Master Henderson. Kaya bakit hindi na lang kayo sumali sa amin dito sa Fuyao Palace? Kayang-kaya ko na baliin ang mga nakasanayan naming tradisyon para sa iyo. Ikaw na ang nag-iisang lalaking disipulo ng Fuyao Palace mula sa araw na ito. Bahagyang yumuko naman dito ang nagpapakita ng tuwang si Leroy. Maraming salamat, Palace Master. Kung hindi talaga ako kamumuhian ng 7 mga diwata, ituturing ko na ang aking sarili bilang pagmamayari ng Fuyao Palace.
Hinding-hindi ako magtataksil sa Fuyao Palace kailanman. Dito na lumuhod si Leroy sa sahig at yumuko sa 7 mga diwata. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.